Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So sa video na 'to ay gagawa lang ulit tayo ng update dito sa Prop Firm Challenge na tini-take natin kasi, mga 3 buwan na natin ito ginagawa. So siguro may mga na-experience na rin ako na puwede kong maibahagi sa inyo. May mga comments din naman kasi ako na nababasa mula sa inyo. May mga positive, may mga negative comments about, prop firm trading sa mga certain platforms and brokers. So yung sarili kong opinion base dito sa ginagawa kong challenge ngayon yung mai-she-share ko sa inyo 'no, and if you have comments, suggestion din, o mga question kayo puwede niyo i-comment sa baba baka magawan ko ng oras sa mga susunod na video. So pasensya na kayo at hindi ko madire-diretso ngayon yung momentum ng upload dahil nung mga nakaraan ngayon nagkasakit ako. Ngayon naman medyo busy tayong mag-asikaso ng mga papeles dahil baka magpatayo tayo ng next house, God willing, no, house project tayo. So anyway, punta tayo dito sa ano, sorry. Tayo dito sa ano muna, share screen muna. Pero, gusto ko munang, batiin yung, si Boss Jem natin, kasama natin 'to sa walkthrough. So, nag-take din siya ng prop firm challenge. So, ang kinuhanan niya na prop firm ay yung Trade the Pool. So, yung Trade the Pool, yung una ko talagang challenge na tinake last year pa. Kasi ito ay for the stocks, no? Ang medyo challenging lang talaga dito is meron kang time limit na 45 days. So, most of the prop firm na nag-offer ng Forex Index, Metals, Energies, wala na yung deadline na yon. Pero ito, meron pa rin. So, medyo lugi ako dahil nasa Pilipinas ako base. And the first 30 minutes to 1 hour lang ako nakakapag-trade. And yun nga, sa after ng COVID na nag-transition tayo sa US, kumbaga, lagi na tayong puyat. Kaya ito nga, nakita niyo yung ubo. Magti 3 months na yata to. Magmamansari na naman kami nitong ubo na to. Hindi pa siya totally nawawala. So, siguro cost din ng ano yung pagpupuyat. Pero, ang gusto kong sabihin ay syempre congrats dito kay ano kay Boss Jem natin sa matagal na panahon din kasama natin 'to. Nakikita talaga natin yung sikap niya at kumbaga maganda kasing backstory nito ni Boss Jem. Kumbaga this is his year. Naka-bounce back talaga siya ng maganda-ganda rito. So hopefully nakita ko rin naman yung mga comments na nag-take ng Prof Firm Challenge kasabay ko na funded na, naunahan pa ako na funded. So congrats sa inyong lahat at ang pag-take ng prof firm kasi minsan may mga negative na opinion about dito. Okay lang 'yun kung hindi para sa inyo yung prof firm. May mga tao naman na tingin nila para sa kanila kaya nila yung challenge, pwede nilang i-take 'yun. Ang, palagi ko lang naman paalala, um, yung pera sa'yo 'yan. So, i-manage mo ng mabuti yung risk na meron ka. Hindi lang 'to once na magte-trade ka na ha, pati tingnan mo yung business perspective ng papasukin mo, 'no? So, ayun yung lagi kong paalala sa inyo kasi pera niyo 'yan, 'no? So, aralin natin mabuti yung mga tini-take natin kasi hindi pa naman talaga totally regulated ito. And mamaya i-discuss natin yung mga bagay na yun. So, yun nga, ang una siguro na tatalakayin ko is when it comes to trading, no? Ano ba yung mga na-experience ko? Ay, siguro ano muna, update pala. Yung mga accounts ko, so meron na akong dalawang funded account na tig 200,000. So, isa ay sa the funded trader program. At yung isa kong account ay sa The Funded Next. Yan. So, dalawa. So, yung isa nasa drawdown pa. Okay, di-discuss ko. Hanggang ngayon nasa drawdown to. Nasa 100, makikita ba? To 190,000. Kasi may mga nakikita akong comment, no? Sobra, ewan ko, galit sa mundo yung mga ibang, sabagay, may mga ganun naman tao, hindi naman natin masisi kasi iba-iba tayo na upbringing, mga pinagdaanan sa buhay. Pero, yung tipong hinihintay nila ma-breach lang yung account. Parang nagse-celebrate sila kung sakali mo mag-fail tong challenge na to. Pero sa akin, okay lang yun. Kasi kaya ko namang i-take yung ano na to, yung loss na to. Pero hindi ko parang anong klaseng buhay ba yung binubuhay ng mga tao na yun para magkaroon kayo ng galit sa akin na ganun. Na parang pag matatalo yung challenge na to, masaya kayo. I don't know. Pero di-discuss ko sa inyo mamaya yung perspective kung paano yung titingnan to ng ito hindi para doon sa mga tao na negatibo mag-isip, para dito sa mga tao na gusto mag-take ng challenge. Kung paano mo siya titingnan ng business perspective. Kasi kahit mag-fail yung account na to, napakita ko sa inyo right now kasi yung aking the funded trader program kasi dalawa na nga silang funded eto meron na siyang profit na $3,000, no? So 2 days pa lang to kasi yung trade ko na nagawa rito is according sa bias ko. So syempre pag hindi according sa bias matalo ka, magkakaroon ka ng drawdown. That is normal. So wala pa akong breach account kasi sinasabi din ng mga may breach account daw. So isa-isahin natin. Wala pa akong breach account.
Kasi kakasimula ko pa lang dito sa mundo ng ng prop firm. Lalo na dito sa Funded Next. Funded Next, yan, all. Stellar, Evaluation, Express, account type, wala. Wala kasi akong inopen na ibang account. Kasi, yun, para lang mabigyan ko rin siguro ng hustisya yung mga nagsasabi na may mga breach ako, nag-open ng maraming account. Wala akong time para mag-open ng maraming account. Again, hindi scalping yung ginagawa ko dito. I am a scalper sa US stocks. Hindi ako scalper dito sa index kasi kaya nga ako nagpahinga ng almost 2 months, 3 months last year para mag-create ng sistema para i-take ko yung challenge na ito based dun sa mga objectives na nilagay ko, which is hindi scalping ang naging ang naging resulta at conclusion. So yan, package, all. Yan, wala. Free trial account, wala. General account, itong dalawang to lang. Yan. Para lang makita nyo. Stellar yung kinuha ko, itong dalawang yan. So, hindi pala dalawa kasi phase 1 yung isa phase 2. So, ngayon nga, active account natin is ito na yung funded, which is nasa drawdown. Kasi kahit ma-breach na ba ito, hindi ko maitatago sa inyo Kasi isi-share ko sa inyo experience ano mangyayari pag na-breach yung account. Hindi pa naman siya nabi-breach. Okay? So, nasa 190,000 pa siya. So, drawdown ng 5%. No? So, gano'n na to katagal? Since ang start nito, January... Saan natin makikita yun? Analytics. Ayun o. Start January 25. March 18, 2024 na. Nasa drawdown lang siya. So, hindi kumikita yung portfolio ito, negative. Every profit na magagawa ko ngayon, pwede lang siyang umahon, pabalik doon sa break-even. No? Pero, on a business standpoint, dahil gain na yung isang account ko, pag hinintay ko mag-payout to, kasi in 14 days, dahil nag-add ako ng ito may 14-day payout, old. Hindi ko alam kung may transition na to ng feature na ito. No? Pero, add-on ito nang binili ko siya. So, after 14 days, pwede na mag-payout ngayon. Let's say, gain na ako ng 2,800 kasi profit split yan eh. Nagbayad ako dito sa funded trader program ng magkano. Kasi ang kinuha ko, Royal Challenge yata ito na 200k. So, funded na siya ngayon. So, alam ko may return dito. First withdrawal bonus, makukuha mo yata ito. You will receive a bonus equivalent to your sign-up fee. So, $900 mahigit. Kumita na ako ng 2.8. So, pagpalagay natin na sa funded next, yung funded next account, kung ma-breach man siya, which is hindi pa, kung ma-breach man, kahit matalo yung account na yun, na ginastos ko, let's say $1,000 din. So, $1,000 plus ito, gain pa rin ako. Dito sa kabilang account. So, titingnan mo siya in broader perspective, hindi lang yung isang account. No? So, ayun sinasabi ko, na kung talagang seryoso kayo sa pag-aaral, ewan ko, chismis lang yung sinasagap ng iba, pero hopefully, ma-open din yung isipan nyo kung gaano kalawak yung market. Hindi yan limited sa mga hindi limited yung opportunity natin kumbaga. So, we have to have an abundance mindset. So, anyway, proceed tayo. So, nabanggit ko lang yan. That is the business perspective. So, una, na-experience ko dito sa trading. So, when it comes to slippage, marami kasing nagko-comment din na, ay, pangit yung platform na yan. Nag-trade ako dyan, nag-slippage. Just marami ikang comment na tinamaan yung stops nila nang hindi naman tinatamaan talaga. So, what I mean by that is, kaya nakita nila sa trading view, yung price ni Bitcoin, anong nagkaroon ng drop, let's say, stop loss nila. Sa broker, na andito pa sa area na to, 65.1. Kay trading view, nasa 65.5, pero sa broker nila, tinamaan na yun. Kasi iba-iba ng provider ng data. No? So, kahit sabihin mong parehas sa MetaTrader yung platform, pero iba-ibang prop firm yun. No? So, magkaiba prop firm, pwedeng magkaiba ng data, iba yung presyo, iba yung pricing. Plus, nagkakaroon ng expanding volatility yan sa itong order. Currently, meron tayong spread na almost 1 point o 2 points halos. Kasi ito hindi pip yung basa ko. Hindi kasi ako, yung kumbaga upbringing ko sa trading or sa pag-take nito is sa stocks. So, points ang basa ko, hindi pip, no? So, adjust nyo lang. Ibig sabihin ito, 1 point yun. So, let's say, makikita mo naman yung difference kung mag-buy up ka na agad market order eh. So, pwedeng pag naging volatile yan, lalapad. No? Lalapad siya. So, hindi ko na-experience yon kasi hindi naman ako nagte-trade ng scalping. Yung strategy na ginagamit ko is not scalping. It's not high risk na
na 2-pip move, i-scalp ko, hindi ganun. Kung maggaganong move ka, it's going to be tricky. Makikita mo agad yung ano. Makikita mo yung galaw na yan. No? Hindi ako nag-scalp. So, hindi ko siya ganun ka-problema at hindi ko siya kumbaga na-experience pa. May mga times na ganun, yung pinakatuktok. Ito nga, ngayon ko lang napansin na saan yung Bitcoin ko. May Bitcoin trade ako, tinamaan yun. Tingnan nyo, tuktok mismo. Ay. Ano yan. I took a short sa 73K. Napagpag ako dun sa pinaka-high. Tapos bigla na siya nag-drop. Pero dun sa iba kong account, nahawakan ko yung Bitcoin. So, yan. Kasi nga multiple accounts, hindi ko na ma-manage siguro na maayos. Kasi currently, nasa 5 account, hinahawakan ko na sabay-sabay. So, medyo nagiging challenging siya, especially pag volatile period. Pero ito, yan, napagpag yung account na to. Hindi ko siya usually na nararanasan. Ito, 1 hour time frame to, guys, ha. Hindi yan 1 minute time frame. So, siguro, magiging big deal sa inyo yung slippage. Saka yung spreads. Sorry. Nauubo pa rin talaga ako. So, spreads tsaka yung slippage, magiging malaking factor sa inyo kung scalper kayo na gumagamit kayo ng sobrang bababa na time frame. Sabi nga sa inyo, kaya ako nagpahinga nakaraan, nag-isip ako ng idea, okay, paano ko iti-take yung challenge na to objectively? So, create ng concept, backtest, and yung nakita ko, hindi ako magmamadali sa challenge. Nagawa na rin ako ng video na, check nyo na lang, how not to fail any prop-firm challenge. Or kung mag-fail ka man, tatagal ng mahaba yung account mo because of risk management and patience. So, anyway, slippage and spread, wala ako masyadong idea dyan kasi hindi ako nag-scalp. No? Pero yan, pinakita ko naman sa inyo dito sa MT4, silipin nyo sa new order, makikita mo na agad dyan yung current na spread niya. So, next, multiple device daw tsaka IP. Ngayon, meron naman talagang agreement about this. Kasi, ang iniiwasan nila dito yung magpapahiram ka ng account, ipapapilot mo. Ewan ko kung ganun din yung term kasi pag naglalaro kami dati ng ngayon, Ragnarok, kunyari, ako yung account owner, papalaro ko sa iba habang nag-grind. Ako, pumapasok sa school, ganun. Iba, nagbubot, no? Tapos iba yung mahawak. So, ako, hindi ako nagpapaganon kasi ako yung nag-trade. Pero ang na-experience ko kasi, ang nabasa ko sa comment nung nakaraan, parang lumipat lang siya ng area, nilagin niya, tapos nag-email daw sa kanya, breach na yung account dahil multiple device na nalagin. I don't know. Something like that. Pero ako, 2 cellphone na gamit ko, naglalagin ako sa parehas na phone, plus dito sa PC ko. So, 2 rin internet ko dito, 2 ISP, malamang magkaibang IP yon. Tapos, meron pa kami sa farm, 2 rin internet doon, 2 IP, doon ako kumo-connect. So, hindi naman ako nababan. So, I'm not sure, hindi ko pa nga na-experience kung ano talaga yung gagawin nila kasi nakalagin lang siguro sa same device, pero 3 device to eh. Pero same na device lang yun, 3 yung nag-iikot-ikot lang kasi wala naman ng ibang device na ginagamitan pa nito. So, ayun, hindi ko pa na-experience to. So, sa mga naka-experience nito, kung talagang naban kayo, pwede nyo i-comment dyan, ano ba talaga yung nangyari. So, ayun. And then, for account breach, so may mga rules naman nga kasi para ma-breach ka. And may mga may mga guidelines yan. Basahin nyo na lang din. So, ako, hindi kasi ako nag-take ng mga trial account sa mga prop firm. Hindi ako si trip yun. Pero hindi ko in-encourage na ganun ang gawin yun. Kasi kumbaga masasabi ko na I can take the loss ng real amount ng pera pero hindi man tayong lahat may ganong kapasidad pa. So sa account breach, maraming mag-trial and error kayo siguro sa sa trial account nila. And basahin niyo mabuti yung guideline kasi sa hedging isa pa 'yon. May rules na hedging. Same account pwede kang mag-hedge eh. No, may nag-comment din na ganun dati, yung hedging daw bawal. Yung hedging, pwede 'yon. Ito naka-hedge ako ngayon eh. Nakita niyo may long position ako tsaka short positions. So naka-hedge ako kasi kung magba-bounce man yung market, makukuha ko na kumbaga yung gain ng bounce na yan. And hindi nakakainin yung profits nung short position ko. Something like that. Pero kung 2 account ka tapos mag-opposite side yung trade mo, ayun yung bawal. No? So, para hindi kayo ma-breach, unang-una, kung alam mo naman yung parameters ng challenge, bawal mag-negative 5% daily. 10% overall loss, bawal yon. Bawal mo ipamanage sa iba, ipapapilot mo, bawal yon. So, something like that. Aralin nyo lang yung mga nasa guidelines. Kung hindi nyo trip basahin o may naguguluhan kayo, pwede nyo mang itanong mismo sa prof firm or mag-trial account kayo. No? And then yung ROI. Yun, in-explain ko na nga kanina.
ROI, let's say, bumili ako ng 200k challenge. Let's say 200k challenge is nag-fail. No, hindi doesn't matter kung phase 1, phase 2 ka nag-fail o funded na, doesn't matter. Let's say ang ginastos mo diyan is $1,000. And then eventually meron ka ulit nakuhang funded account and then ito naman ay nag-succeed. Tapos nag-earn ka, ano na ba yung possible ko? Kung ito i-withdraw ko na $2,800. $2,800. Profit 'yan ah. So, ang pagkwenta natin dyan is, let's say, expense natin ilalagay $1,000. Negative $1,000. And breakdown natin. Tapos, magbawas ulit tayo ng $1,000 kasi yung second challenge mo, binili mo rin yan. So, negative $1,000 ulit. Yan. Profit mo, magkano? Nag-profit ka nga ng 2,800 plus 2,800. Tapos kung yung broker mo ibabalik sa iyo yung pinambili mo ng challenge refund, so $1,000 ulit 'yon. Yan. So magkano yung loss natin? Ang expense natin ay total $2,000. So ang total naman ng profit mo is $3,800. Yan. Yan. So, i-minus mo lang itong dalawa na to. Itong expense mo, 2,000. Itong profit mo. So, may matitira sa yung profit pa rin na. Kumbaga, net profit mo is 1,800. So, parang ganyan. Ganyan yung gamitin yung framework. Ano? Pero, yun nga. Ang sa akin kasi, ang goal ko, take it slow. Pero, may mga gumagawa ng prop firm or nagtitake ng prop firm challenge na talagang ganito business perspective. Kaya nagsiset sila ng mga high risk na amount. Yan, 2% per risk, 1% per risk. Kasi 2% per risk, maka 1:4 na trade ka lang, tapos mo na yung first phase mo. Tapos, 1:2 na trade, 2% risk, tapos maka 1:2 ka, again, o 1:3, tapos na ulit. So, tinitingnan nila in terms of this perspective, expense and profit on multiple accounts, multiple brokers. So, isa lang yung maging funded mo, tapos puruhan mo, mababawi mo na lahat ng loss. Ganon yung mindset. Pero ako, hindi ganon yung pinairal ko nung pina-formulate ko yung mga perimeters ng sistema ko. Pero tingnan natin eventually, kasi ang first target ko lang naman was to reach 1 million in funding. No? Pero ngayon, nasa 400k na tayo. So, tingnan natin, pag naabot ko yung 1M, baka mag-iba pa yung mga kumbaga, magamay na natin tong laruan dito sa prop firm and eventually, mag-scale in tayo ng risk. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pero update ko rin naman kayo doon. Pero yan, sa mga naghihintay ma-breach yung account ko, it doesn't matter kunyari, ma-breach yung isang account, itong funded next. Meron pang buffer na 10k ito. Currently, $10,000. So, that's 5% pa. Gaano katagal ng yung drawdown ko, gaano katagal na yun? It's almost 3 months. No? O 2 months sa drawdown. So, maliit nga lang kasi tinitake ko na risk. Hindi din ako nag-scalp. So, matagal yan bago ma-breach kung ma-breach man. And if ma-breach, dahil may profit na yung funded trader program, profit pa rin at the end of the day. So, ayun ang ROI kung ganong perspective or framework yung papairali natin. Now, hindi ko alam, baka may tanong pa kayo dito. Pwede nyo i-comment about sa pagtitrade ko currently, ay limang na experience ko. And then for account management, after mong maipasa yung phase 2, yan, may KYC nga. Ang mga requirements lang nga nito was ID. Na proof na kung nasaan ka naka-based, no? And then yung mga proof of address mo. And so, ang hinahanap dyan is mga bills. So, yung bill, water bill, electricity bill. May mga nag-comment, paano yun? Wala naman naka-register sa akin na bill. Okay lang yun. May iba pa namang pwede, yung bank statement. Kung meron kayong bangko, punta kayo sa bangko, hingi kayo ng bank statement. Nakasaad naman din kasi doon yung address mo. No? So, ayan lang. This is just a proof. No? So, mahalaga na meron kayong mga papeles na to. Baka maipasa nyo yung challenge, wala kayo nito. Hindi kayo makapag-proceed into the funded account. Okay? And then for the payout, ito, hindi ko pa nga siya na-experience. Pero, trinay ko ngayon. Kasi, may sinishare akong link dyan ng Funded Next at saka ng the Funded Trader Program. Hindi ko nga sila pinapakialaman kasi parang affiliate link yun, referral. So kayo din, kung gusto nyo mag-take ng challenge, tingin nyo, nakatulong ako para ma-introduce sa inyo yung prop firm as a way of payback na lang. Pero it doesn't matter kung gamitin nyo o hindi.
Pero yun, meron mga pumasok na link, siguro nasa $100 din yun na pumasok na referral link. So, tatry ko doon yung payout. Currently, dito sa funded program, matatry ko yung payout nito kasi 14-day payout. Yun nga, kung hindi nagbago, nakalagay dito kasi old. Nakaka 2 trading days pa lang to. So, isi-secure ko siguro muna to. In 14 days, itatry ko mag-withdraw kasi may mga nagko-comment na nahihirapan daw sila mag-withdraw ngayon sa TFT. So, ako, hindi ko pa na-experience to. Again, I'm going to make a video pag nag-payout na ako. So, ayan. And then, ano yung mga problems na na-encounter ko dun sa 3 buwan na nagdaan? Like I said, the disadvantage ng prop firm is hindi pa siya regulated. Just like the crypto space, di ba? Nag-collapse yung iba't ibang mga providers, brokers. At ayan, sila FTX. Kasi wala namang regulators eh. Wala namang nag-audit doon eh. So, ganito rin naman yung naging problema ngayon sa prop firm. So, hindi ko sinasabi sa inyo totally mag-invest kayo rito. Pero, kasi sabi ko, pag nag-invest ka kasi rito na hindi lang ang monetary yung tinitignan mo, no? Na nag-invest ka ng oras mo para ma-develop mo yung skill talaga. Eventually, real account mo rin naman makikinabang kasi makikita yung consistency. Diba? Kung ayun tinitignan mo talaga, yung mastery ng skill, consistency, kasi eventually, kung alam mo na mag-manage ng proper risk, meron kang sistema talaga, alam mo na paano tumingin ng bias, ang direction ka pupunta, paano ka mag-trade, mag-manage, and everything. Magagamit mo yan sa iyong real account. And then, yun nga, ang na-encounter ko lang dito is yung platform migration. Most of the brokers, si Funded Next, si TFT, sa ibang mga brokers, nagsipag-migrate sila into DX Trade, Voyager. DX Trade, Voyager. So, ito yung itsura niyan. Yan. So, ito yung the funded trader natin. Voyager siya. Web platform. So, nag-request ako ng shift ng broker pero napakatagal. Medyo kinabahan nga ako kasi 5 days na. Hindi pa active yung funded account. Kaya sabi ko, ito yata yung sinasabi na na bad review. Pero yun naman, eventually, nung last week lang din, gumana na siya. Kaya dito ko na lang training, dito ko tinuloy. Hindi na ako nagpa-shift ng aking broker. So, ayun yung naging challenge. Yung platform migration, let's say, sasabihin ng platform sa'yo na, or ng broker na, okay, ngayong March 10, i-close nyo lahat ng trades nyo. Doesn't matter kung mayroong magandang opportunity. Let's say, Bitcoin lumilipad pa. Magmamigrate sila. Hindi magagamit yung account. Pag yari mag-migrate, matagal yon. Yung ibang broker, 2 days, 3 days siguro. Yung broker, nasa 5 days inabot. Hindi ko alam kung per user ba tong experience na to, pero napakatagal. So, hindi mo nagagamit yung account. Kahit lumipad yung Bitcoin, hindi mo masasakyan. Kung gusto mo i-short Bitcoin or index, hindi mo rin masasakyan kasi hindi inactive kumbaga yung account mo. So, ilang migration yung naganap and eventually nasa DX trade na tayo and siyempre nasanay kang MT4. Wala yung mga kunya nag-trade ka using algo, hindi mo siya magagamit kasi nasa web platform yan. So, currently, ayun pa yung experience ko. Hindi ko nga masasabi sa inyo yung problema ng payout. Nung matagal yung payout, hindi pa kasi wala pa ako doon sa stage na yon. Kung sakaling umabot na ako sa stage na yon, share ko sa inyo kung ano yung experience. Pero currently, ito yung mga na-experience ko dito sa prop firm. So, I think pwede na rin ako mag-take ng sa ibang platform, sa ibang broker ng challenges. Pero i-focus ko muna siguro na matapos yung mga migrations ng iba't ibang platform dahil naghihigpit nga si US, mga regulators na yan. Kaya hintayin natin mag-settle down muna ulit. Kasi ito secondary lang kasi sa akin yung prop firm, guys. Gusto ko lang sana i-share sa inyo at ipakita sa inyo na yung opportunity na meron. Kasi para sa mga kababayan natin na mostly, wala naman talagang malaking ang kapital na panimula, napakaganda na opportunity na to kung inyong titingnan lang mabuti sa perspective na hindi ka natitingin sa pera. Yung skill mo lang kailangan mo develop as long as consistent ka. Pero, again, marami kasing factor. Iba-iba tayo ng buhay. So, yung aking yung drawdown na to, let's say, may pressure ka to make money. Let's say, funded ka na. January 25. Kailangan mo kada buwan kumita ng pera. Nung sumunod na buwan, down ng 5% to. Wala kang kinita na pera. Kung nagmamadali ka, baka mag-high risk ka bigla, mag-take it. So, yung mga ganong bagay. Still, pag magte-take kayo ng challenge, alisin nyo yung mindset na dapat buwan-buwan may kikitain ako dyan. Eventually, darating naman yun eh. Pero may mga times kasi talaga na
hindi tugma yung bias mo sa gagawin ng market. Hindi ka maka-adapt doon sa ginagawa ng market. Pero as long as long as may proper risk management ka, you will survive the drawdown. Eventually, you will bounce back. And ayun din yung patunay ko dito kay Boss Jim. Yeah, I'm really proud of his achievement. Again, wala akong tinitake na kahit na anumang credit sa growth nito. Kasi lahat naman ng growth ninyo as a trader, sa inyo yan. Kayo yung naghirap dyan. And sana marami pa sa inyo kahit sa mga sa subscribers natin na magtagumpay sa mga prop firm challenges, sa mga live accounts nyo. And naman sa mga basher na palagi naghihintay ng live, pwede mo kayo pumasok ng Ascension. So everyday nandun ako, no? Tingnan nyo ano ginagawa ko pag set ako ng bias, pagka nagtuturo ako. So makikita nyo lahat doon every single day, every trading day. So siguro ayun lang muna ang invite ko na rin pala kayo, merong talk na darating sa March 21. Pwede kayong mag-sign up niyan. It is free at magto-talk ako ni March 21, 7 PM yata Philippine time. So anyway, kita-kits na lang siguro tayo doon, guys. And salamat sa inyong oras, salamat sa inyong panonood, and good luck sa pagte-trade nyo. And God bless everyone. Thank you.